Hi, hello everybody. I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic, i-discuss natin yung tinatawag natin na series about dito sa C-Sharp programming. So, yung content na ito is designed para sa mga student ko in Systems Plus Computer College na ongoing yung lesson nila is about the C-Sharp programming. Okay? Pero ngayon, masasabi ko muna, thank you very much sa lahat ng mga nag-like and shares and lalong-lalo na sa mga nag-subscribe, no? Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi naging success yung ating online classroom tutorial that it was created during the time of pandemic. So, ika nga ay nagsishare ako ng knowledge para dun sa mga iba na kailangan nila mag-review regarding with their lesson. Okay? So, matagal-tagal din na hindi tayo nakapag-post, hindi ako nakapag-create ng mga content dahil medyo busy lang. Okay? Pero this time, I'll try my best na 2 or 3 times a week ay makapag-post ako ng ating tinatawag natin ng mga video. Okay? So, thank you very much and let's get started. Okay, so this time, magbubukas tayo ng ating C# console application. So, Visual 2012, no? So, 2012 version lang muna yung gagamitin natin. So, we have to start a new project. So, dito makikita natin guys yung Visual C#, the console application. So, pwede rin tayo gumamit dito ng Visual Basic or Visual Windows Form application. So, dito sa ilalim, yung name, so halimbawa, lagyan natin siya ng SPCC. Okay? 26 as our file name para pag search natin kung saan siya nakasave, madali natin siya mahanap. Then click, okay. So, now we have now the namespace SPCC 2026. So, dito guys, i-discuss natin yan yung tinatawag natin na line by line explanation. No, para hindi basta nagkukulang tayo, hindi natin naintindihan. Ano nga ba yung using namespace? Ano nga ba yung using system? Ano yung namespace? Ano yung class program? Ano yung static void main? No? So, same lang din kapag you're working with the C Sharp or with the C++, dapat maintindihan natin. Ano nga ba yung hashtag include IO stream? No? So, minsan nakatapos na yung program, pero hindi natin naintindihan kung ano yun. Okay. So, ngayon, let's create muna ng ating simple program using the console.writeLine. So, console, dito sa C Sharp, no, ay meron nagpa-pop up din sa screen. So, halimbawa, ang gagawin natin is console, makikita natin kaagad yan. Okay? So, enter mo lang siya, dot writeLine. Then, open and close, lalagay tayo ng double quote. Okay? Then, the end with the semicolon. So, dito sa console.writeLine, sa loob ng double quote, dito tayo maglalagay ng ating magiging output. Okay, so let's take for example, so systems plus computer college. So, ito yung magiging output niya kapag nirun natin yung program, no? So, in console.writeLine, meaning, it will create automatic a new line. So, halimbawa, meron tayong 5 console.writeLine. So, automatic yan. Mag-create siya ng new line. No? Ibabasahin niya from top to bottom. Okay? So, let's take for example, Control C, enter natin, and Control V, enter, Control V. So, lalagyan natin siya ng halimbawa ng welcome G12 student. Okay, then dito sa ilalim, hindi natin lagyan ng batch 2026. So once na i-debug natin yan, start debugging, nag-pop up lang siya sandali. So meaning wala namang error na pinapakita, no? So meron lang tayo isang command na na-miss na dapat lagi nakalagay yan para babasahin niya kung ano yung magiging output natin. So dito guys, maglalagay tayo ng console. Okay? Console, enter, dot, red key.
So, mamaya i-discuss din natin yan. Ano nga ba yung console.thread key? So, yun. Open, close, always end with the semicolon. So, once na debug tayo, start debugging, makikita natin yung ating tatlong console.writeLine message. Right? So, gaya na sabi ko kanina, i-discuss natin yun na line by line explanation. So, ano nga ba yung using namespace? So, pag sinabi natin using namespace, import the system namespace. It allows you to use built-in class, no, like the console. So, ibig sabihin niya, sinasabi nito na nasa program na gagamitin natin yung mga tool, yung classes, na nakapaloob sa system namespace gaya ng console, no? So, ibig sabihin, kung wala ito guys, every time na gagamit tayo, kailangan natin isulat yung system.console.writeLine. Okay? So, yun yung system.using namespace. Next, we have the namespace. So, nakalagay dyan is SPCC 2026 kasi yun yung file name na nilagay natin kanina. Kaya kung halimbawa, magdi-display tayo, no? Hello world. So, nakalagay dyan, namespace, hello world. Okay. So, yung namespace creates a namespace name. So, nakalagay dyan, SPCC 2026. Namespace is used to organize related classes and avoid naming conflict. So, ibig sabihin, para maiwasan natin yung kalituhan sa pangalan ng code. So, ibig sabihin, isipin mo na lang guys bilang isang folder kung saan nakatago yung iyong code. So, ginagamit ito para ayusin at para maiwasan yung tinatawag natin na conflict. Next, we have the static void. So, this is a main method, no, where the program starts running. So, means, yung static, ito yung methods belong to the program class itself. You don't need to create an object to run it. So, hindi mo na kailangan guys na gumawa na object ng program class para ito, no, para patakbuhin, no. Ang static ay nangangahulugan, ang method ay pagmamay-ari ng class, yung program class. So, yung void naman means the method does not return any value. And void ay nangangahulugan na walang binabalik na value ang method. Gumagawa lang ito ng tinatawag nating pagtatapos or end. Okay? So, yung main naman, ito yung entry point ng every C# console application. So, the program begins executing. So, ito yung unang method na tumatakbo guys, no? Kapag sinimulan ng isang C# console application, dito nagsisimula ang execution ng buong program. Okay. Ang string naman stores command line argument. No? It allows users to pass information when starting the program. So, yung string ay isang array ng mga string, yung text. So, yung args ay ginagamit para tumanggap ng command line arguments kapag pinatakbo yung program. So, ito yung paraan guys, no, upang makapagbigay ng information sa program bago ito mag-start. And yung console.writeLine is a class used for input and output. Okay? So, gaya din na ng writeLine, display the text on the screen. No, after printing, the cursor automatically moves to the next line. So, ibig sabihin dito yung command na nag-uutos sa computer na mag-display ng text hello world, no, kung ano yung nakalagay doon sa ating double quote sa screen at automatic mag-line. So, yung magiging output natin is yung from top to bottom. So, yun yung ating discussion na tungkol dito sa control.writeLine. Okay. Okay. So, ngayon, kapag nirun natin yung program, start debugging, so meron tayong output, no? Pero kung halimbawa, kailangan natin siya na magkaroon siya ng spacing. Okay? So, yung first command, yung gagamitin natin is control.console. So, Control C, enter mo siya rito guys, and Control V. So, aalisin natin yung yung tinatawag nating display. Okay? So, once na-run ko yung program, debug, start debugging, so makita natin meron na systems plus, meron na siyang space.
So, same lang din kapag in-insert natin dito yan. So, kopyahin mo lang siya. Control C. Then again, nalagay natin dito is Control V. Okay? So, debug. Start debugging. And again, meron na silang space yung bawat isa. So, yun kung gumagamit tayo ng console.writeline. Kaya, display multiple output using the multiple console.writeline with spacing. So, dito gagamitin natin yung console.writeline. No? Open and close parenthesis. So yun lang muna, no? Para doon sa next tutorial natin, i-discuss naman natin ano nga ba ibang way para magkaroon tayo ng spacing using that control.writeline. Okay? So that's all muna guys, and thank you for watching. See you on my next tutorial. Okay? So bye-bye.